Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Benales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay o victory over death. Ang ating Bible verse naman ay mula sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?" Mga kapatid, pag ating naririnig ang salitang kamatayan, madalas na unang pumapasok sa ating isipan ay takot, lungkot at kawalan ng pag-asa. Pero ngayong araw ay paalalahanan tayo ng salita ng Diyos na ang kamatayan ay hindi na dapat katakutan dahil ito ay natalo na ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kagaya ng sinasabi sa ating 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 57, ipinahayag ni Apostle Paul na death has been swallowed up in victory. Ibig sabihin nito, ang dati nating pinakamalaking kaaway ay ang kamatayan mismo, ang tinabuan ng tagumpay ni Kristo. O tinalo ni Kristo ang kamatayan na parang may kapangyarihan sa atin dahil sa kasalanan. Pero si Jesus ay nabuhay muli sa libingan, tinapos niya ang bisa nito. Siya ang naging patunay na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan, at yun ay buhay na walang hanggan kasama si Kristo. Mga kapatid, ay meron tayong tatlong teachings ngayong araw. Unang-una na yun, death has been swallowed up in victory. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang kamatayan ay parang nalunod sa kanyang tagumpay. Hindi na ito ang katapusan ng kwento natin, bagkus ito ay simula lamang ng walang hanggang buhay natin. Pag tayo ay nakikristo na, may katayakan tayo na kahit matapos ang buhay na ito, ay may naghihintay na mas dakilang buhay sa piling ng ating Panginoon. Kalawa, death no longer holds any fear or sting. Mga kapatid, minsan tayo natatakot mamatay dahil hindi natin alam sa mismong kamatayan, kundi dahil sa hindi natin alam kung ano ang mangyayari pagtapos nating mamatay. Pero dahil kay Jesus, wala na tayong dapat ikatakot. Tinatawag na sting of death, yung sakit at takot at dala nito ay inalistan niya dahil alam natin ang ating kaluluwa ay ligtas sa Kanya. Kaya kapag tayo ay humaharap sa kamatayan, hindi na ito isang bagay na dapat katakutan, kundi isang bagay na dapat nating tanggapin ng may panampalataya. Panghuli, that marks the beginning of a new life. Para sa mga nananalig kay Kristo, ang kamatayan ay hindi goodbye, kundi see you later. Ito ay isang pagsisimula ng buhay ng mas maganda, mas payapa at walang hanggan. Yung katawan natin pwedeng mamatay, pero ang ating espiritu ay mabubuhay kasama niya magpakailanman. Gaya ng sinasabi ni Jesus sa John chapter 11 verse 25, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. Kung kaya, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.